So, bakit po pala, no, na kinakailangan si Kristo ang dapat natin sundin? Ha? Sa Efeso 2, versikulo 5, anong sinabi yan? Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa pamagitan ng biyaya, doon na tayo naligtas, oh. Binuhay na tayo ni Kristo, oh. Kaya, si Kristo ang kailangan natin sundin. No? Si Kristo na, no? Kung ano yung mga utos ni Kristo ngayon, yan ngayon yung mga dapat nating malaman upang masunod natin. Huwag tayong matakot na yung pagka yung sinabing walang kautusan, pwede nang pumatay, pwede nang mangalunya, pwede nang magnakaw, pwede nang gumawa ng darawang inanyuan. Huwag doon ang isipin natin. Kundi yung pananampalataya natin kay Kristo, no? Sabi nga ni Apostol Pablo sa Filipos 3, no? Ano sinabi niya? Lahat ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Matatakot pa ba tayo na walang kautusan? Iniisip lang natin yun. No? Pero, kaya sinabi ni Apostol Pablo na tayo patay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay tayo ni Kristo upang si Kristo na ang sundin natin, hindi na 10 utos. Kasi yung utos na yan, na sinabi ni Apostol Pablo, ano sinabi niya? Sa Roma 7, kung bakit hindi na yan ang kinakailangan na sundin natin. Sa Roma Kapitulo 7, versikulo 10, at ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kong ito'y sa ikamamatay. Ano ba yung utos na sa ikabubuhay? Hindi yung 10 utos, pagka nasunod mo kasi yan, isinulat nga ni Propeta Moises yan eh. Diba? Tingnan nga po natin doon sa mga sulat ni Apostol Pablo. Yayaman ka pa dyan. Anong sinabi yan? Sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 5, sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Totoo kaya yung sinulat ni Moises yun? Totoo po. Doon sa Deuteronomio 5, versikulo 32 hanggang 33. Kaya, yung nasumpungan ni Apostol Pablo na utos na yun, nasa ikabubuhay, ay nasumpungan niyang ito'y sa ikamamatay. Bakit? Bakit nasumpungan niyang ito'y sa ikamamatay? Roma 7, versikulo 5. Ano sinabi niyan? Sapagkat nang tayo'y nangasalaman ang mga pitang salarin na pawang sa pamagitan ng kautusan, ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Paano naging bungang kamatayan sa atin yan? Nagkasala tayo eh. Diba? Saan tayo nagkasala? Diyan sa kautusan. Nung nagkasala tayo din sa kautusan ngayon, naghari na yung kamatayan sa atin sa Roma 5. Wala na tayong magagawa. Living dead na tayo. Diba? Kaya kahit sundin pa natin ang sundin yan, no? Hindi na natin masusunod pa yan. At kahit man masunod na natin pa yan, no? Anong sinabi ng Apostol Pablo? Hindi na tayo aariin ganap pa dyan. Bakit? Bakit sinabi na hindi na tayo aariin ganap pa dyan? Sa kanya pong sulat, dito po sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 25. Ano sinabi dyan? Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinog ng Diyos. Sa pagpapakilala aking sinasabi ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya.
kay Kristo. Yung pananampalataya natin kay Kristo, no? Diyan na tayo aariing ganap ng Diyos. Bakit? Sinabi nga ni Kristo, ako ang daan. Diba? Sa Juan 14, versikulo 6. At ano pa sinabi niya? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan. Di ba? Sa pamamagitan ng ni Kristo. No? Hindi na sa pamamagitan ng kautusan na pagkasinunod mo yan, ay aariing ganap ka ng Diyos. Hindi na doon, kundi sa anak na. Kaya nga sinabi ng Ama, sa Matthew 17, versikulo 5, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. O, di ba? Siya rin papakinggan natin. Ano yung mga utos niya ba? O, di ba? Sa Matthew 5, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kaila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahapi sapagkat sila'y aalingin. Mapapalad ang maamo sapagkat sila'y sapagkat mamanahin nila ang lupa. Yan na, oh. Yan na yung utos ng Diyos, oh. Yan na yung utos ni Kristo, oh. Di ba? Hindi na yung 10 utos. Bakit? Ano yung sinabi ni Kristo dyan? Sa Juan. Tingnan nga po natin sa may Juan 6. Juan 6, versikulo 25. Ano sinabi niya dyan? Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi sa inyong nakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Ano ibig sabihin ni Kristo dito? Literal kaya itong tinapay? Ha? Literal kaya itong pagkain na ito na sila'y nangabusog? Versikulo 27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis. Ano ba yung pagkain na papanis kasi? Kasi yung una, na pagka sinunod mo yung 10 utos, ano yung sinabi dito sa Deuteronomy 28? Puro pagpapala yan. Yung palayok mo, hindi mawawalan ng laman yan. Diba? Yung kawan mo, laging yan? Pagpapalain yan. Yung bakahan mo. Tapos ikaw, hindi ka magiging buntot, ulo ka. O, diba? Ikaw ang magpapahiram, hindi ikaw ang hihiram. Nasa Deuteronomy 28 yan. Diba? So, ibig sabihin, yan yung sinasabi ni Kristo, no? Na hindi dahil sa mga tanda na ginawa niya, na hinahanap siya ng mga eskrib at mga pariseyo. Hindi dahil doon. Kundi dahil doon saan? Sa pagkain na papanis. Dahil doon sa mga pagpapala. Hindi na yun. Kundi anong sinabi ni Kristo? Versikulo 29. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Yan na yung gawa ng Diyos. Oh. Diba? Ayan na yung gawa ng Diyos. Hindi na yung 10 utos, hindi na yun ang kailangan natin sundin para yung pagpapala ay makamit natin. Hindi na yun. Panis na yun. No? Kay Kristo, ano yung sinabi niya? No? Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Paano mo maiisip yun? Diba? Dahil ka na sa baba. Paano mo maiisip yun? May, halimbawa, bigay tayo ng halimbawa. Galit ka dun sa kapwa mo. Dahil may ginawa siyang kasalanan sa'yo. Pinipigil mo ngayon sarili mo. Iisipin mo pa ba? Pagka na kay Kristo ka, huwag kang papatay. Ayun pa ba maiisip mo? Hindi na yun. Hindi na yun na maiisip mo. Kundi ang maiisip mo yung kautusan na ni Kristo, mapapalad ang mapagpakumbabang loob. Kahit inaway ka nun, iisipin mo ngayon yung kautusan ni Kristo, anong gagawin mo ngayon? Yung magpapakumbaba ka na lang. Di ba?
Nagugutom ka. Wala kang makain. May nakita kang pagkain dyan, oh. Sarap. Iisipin mo pa ba yung huwag kang magnanakaw? Di pa ba ang iisipin mo? Hindi na yun. Kundi ano yung iisipin mo ngayon? Mapapalad ang nangagugutom sapagkat sila'y bubusugin. Di titiisin mo ngayon yung gutom mo, hindi mo na iisipin na huwag kang magnakaw. Yan ang kaibahan ng kautusan ni Kristo sa 10 utos. No? Hindi porke hindi tayo pumapatay, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nakakalunya, hindi tayo gumagawa ng mga disyosan, no? Hindi tayo gumagawa ng mga larawang inanyuan, naglilinggo tayo, hindi na doon, hindi na dahil doon. Bakit? Ano sinabi dyan ni Apostol Pablo sa Tito 3, versikulo 5? Ano sinabi niya dyan? Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili. Ano ba yung mga katuwiran na ginawa nating sarili? Ang una, di ba? Dahil dyan sa kautusan? Hindi na dahil dyan. Porque hindi tayo pumapatay. Hindi na dahil dyan. Porque na hindi tayo gumagawa ng mga lirawang inanyuan. Hindi na dahil dyan. Kundi dahil saan? Kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu. Pag sinabing muling kapanganakan, bago ka ulit, binuhay ka ulit, para kang bagong panganak. Ano yung sinabi niya dyan? Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Lipas na yun, Kung dati ay yun ang sinusunod mo 10 utos, lipas na yun. Hindi na yun. Kundi si Kristo na. Siya na ang susundin natin. No? Siya na.